Good morning po sa inyong lahat mga kapatid. Pag-usapan natin uli, no? O balikan natin etong sinabi ni Marcoleta doon sa kanyang sose, 'di ba? Na anya ay zero, no? Zero yung kanyang inilagay kasi nga tawag dito, may mga kaibigan siya nag-donate ng pera sa kanya na hindi niya po pwede na sila ay kanyang pangalanan. 'Di ba? 'Yun ang sabi niya. 'Yun daw ang kanilang mga mga kahilingan na na itago mo na lamang ang aming identity. Sabi niya. Ngayon, sabi niya pa nga doon kung meron bang batas, 'di ba? So ngayon, ito yung papakita ko naman sa inyo. Yung batas na yun. Hinanap ko nga sana yung video na yun eh. Na-delete ko na yata. Saan na ba? Okay. Ito. Para fresh lang tayo. Marami kong kaibigan. Okay. Ang marami po sa inyo ay nasa harap po ngayon. Nelson, alam mo, mga kaibigan ko, hindi kaya kabilang rito mga diskaya? Kasi kanina pagdating sa Senate, 'di ba? Hearing nung diskaya na. Anong nangyari? Nakipagbakbakan na naman siya sa taga DOJ kay Prosecutor General Fadulion. Nagbigay sa akin talaga. Alam mo, alam niyo, sabi ng iba kasi, bakit hindi mo kasi pinangalanan? Ano naman ngayon kung si Diskaya ang nandun? Diba? Alam niyo ho, malaki ho problema kasi kapag si Diskaya ang donor niya. Bakit ho? Diba government contractor yon? Bawal po yun eh. Bawal sila Diskaya na mag-donate. Lalo na, incumbent ito. Doble yung parusa. Diba? Yung sa yung anti-graft and corrupt practices law, yung sa civil service, di ba? Na batas. Bawal silang tumanggap ng anumang regalo in any form. Kahit nga mula pati yung campaign contribution, bawal. Kahit na sa kanino pa, kahit na anak pa. Kaya balikan natin ito. So, usap lang nila. Isa lang. Tanggapin mo ang tulong namin sa'yo. Okay. Congressman ako noon Kong. Kami po ay naniniwala na karapat dapat kang makarating sa Senado. Isa lang ang kanilang pakiusap sa akin. Ano po yun? Sana wag muna kaming i-disclose ang identity. Pwede ba yun, Sen? Na hindi mo i-discllose? Kaya nga, pakinggan mo muna ako. Naiinis si Marcoleta dyan. Kijel. Nililay down ko yung predicate okay. Di ba? Excited ka talaga. Kasi nga kailangan igalang mo yung kanilang pakiusap. Tinulungan ka eh. Ngayon, kapag ka naglagay ako ng figure sa contribution, mapipilitan akong mag-disclose ng pangalan nila. Alam mo kung bakit? Merong kaakibat na kung tawagin ay deed of acceptance of donation. Tama. Mapipilitan ako doon sa punto na yon. Ilalagay ko yung pangalan mo kasi nandun ka eh. O edi ngayon nilabag ko yung kaisa-isang kahilingan mo sa akin. Tama? Oo. Okay. Paano yun? Okay lang pala kay Marcoleta, no? Lumabag sa batas, wag lang malabag ang pakiusap ng kaibigan. Hayop na utang na loob. Pagtanaw ng utang na loob yan, Hindi na, wala kay Marcoleta yung Duralex Sedlex. The law may be harsh, but it is still the law. Walang ganon. Palakasan system pala. Ako, may contribution to eh. Hindi, sabi niya, binigay ko nga sa'yo, contribution, pero utang na loob mo sa akin yan. Ituring mo na lang na utang, sabi niya, di ba? Loan. Hindi, utang lang. Basta utang na hindi babaya. Utang na loob eh. Ngayon, dahil sa hindi ko pwedeng isiwalat ang kanilang identity. Ang tanong, may batas bang nagsasabi na hindi mo pwedeng isulat ang kanilang identity ron? May batas ba na nagpipigil? O merong batas na nagsasabing dapat mong isulat ang kanilang mga detalye? Yung kanilang mga impormasyon, pagkakakilanlan, alin dun sa dalawang yun? Attorney Marcoleta. Kaya sinabi ko zero in contribution. Na mapipilitan ako ngayon na gawing zero yun.
Dahil kapag hindi ko nilagay, kapag Grabe, no? Ano to? Kandidato pa ba to? Palangit o pa-impyerno? Parang okay lang magsinungaling ng ganun eh. In public pa ha? Public, broadcast. nilagyan ko ng amount yun, mapipilitan ko isa-isa kayong i-disclose ko ang inyong identity. Aha. Meron bang batas, Nelson? Na magsasabi, pipilitin ko silang i-disclose? Bigyan mo ako ng batas. Hindi bend the law si Marcoleta, break the law. Galit siya sa law bending, na kung tutuusin ng law bending, ay ito yung napakiusapan, pinagbigyan, di ba? Na yung ito yung pwede na, kumbaga, para makamit agad yung goal. Di ba? Shinortcut yung proseso na hindi naman nagdulot. Di ba? Wala namang na-prejudice na buhay, ari-arian ng kahit na sino. Para lang makamit yung pinaka-goal. Di ba? O kaya naman, katulad ng mga traffic violations, kamat ulo. Boss, pasensya na eh. Pasensya, wasak yung sasakyan. Sabi mo, pasensya. Hindi, pasensya. Hindi ko naman talaga sinasadya eh. Tapunayan nga, boss eh. Tako ng bibili ako ng gamot kasi ganito sa amin, may nangangailangan eh. Syempre, bilyonaryo may-ari ng sasakyan, hindi naman nasugatan. Pinagbigyan ka ngayon, sinabi sa'yo. Sige na, mamang traffic enforcer, let him go. Pinatawad ko na siya. Pakakalakal ko na lang sa insurance itong kotse ko na may libreng payong. That is bend the law. Bakit? Ang nakalagay ron sa batas ng LTO, di ba? Dapat yung tao na yon ay dapat matikitan. Dapat yung kanyang sasakyan ay ma-impound sapagkat sangkot sa isang vehicular accident. Nangyari, hindi ganon, hindi na ipatupad. Dahil nakiusap. Yung enforcer naman, baga sa akin makiusap, doon ka sa biktima mo. Diba? Dapat doon trabahuin na ng enforcer. Yan ang law bent. Bakit naman yung tao na merong violation? Katulad kay Justice sa Providence, New York. Providence, New York. Sabi niya, si Judge Caprio, yung nabubuhay pa yon. Diba? Ang daming mga humihingi ang daming mga may traffic violations. Pinatatawad niya, depende kasi sa kanya ang desisyon niya kung ilalapat niya yung batas, yung parusa. Depende po yan doon sa situation. Case-to-case basis. Yung batas wala namang nakalagay na case-to-case basis. Pero sa kanya. Diba? So, ginagawa ni Judge Caprio ay pinatatawad sila. Diba? Kasi mas mainam pa po ang magpatawad sa isang nagkasala na nakikita mo yung remorse. Diba? Kesa naman sa pinilit mo, igiit yung batas, tapos nagdulot naman sa kanya ng mas matindi pang kapinsalaan. Pangit yun. Diba? Tinitimbang. Marcoleta. Siya pwede. Yung ginawa nga niya, it's law breaking, not just law bending. Yung law bending is not actual breaking the law. Diba? Flexible mo. In-enjoy mo lang yung flexibility ng batas. Remember, in every rule, there is exemption. So, same as with the law. Diba? Ayaw mong sumagot. Yung pagpapail ng SOSES, kailangan ilagay mo doon kung may contribution ka o wala. Pinapanatili nga nilang huwag mabunyag ang identity. Yun ang pinanindigan ko. So kapag ka naglagay ako doon ng amount, mabubulgar ang identity. Ang tinatanong ko sa iyo, meron bang batas na nagsasabi na sa pilitang i-identify mo sila? Hanip sa tirada no? Meron bang batas na nagsasabing sa pilitan mong i-identify sila? Okay, sige, pagbigyan natin, hanapin natin yung batas. Pero nag-react na po ang COMELEC dito. Ang sabi ng COMELEC ay, sabi ni Commissioner George Garcia, na posible ka raw maharap sa kasong electoral offense
at iba pang kaso tulad ng panggagaya o falsification of public documents kung mapapatunayang falsifikado ang kanyang statement. Ibig sabihin pong falsifikado, falsified. Dapat kasi may entry yon. Pero nakalagay sa SOSE, zero. Ginastos 112 million. Ang net worth 52 million lang. Diba? Saka ngayon umamin. Oh. Ang tanong, paano pag si Diskaya ang isa sa mga contributors? Yari ka na. Dapat matanggal sa pwesto. Di ba? Okay. Oops. Yeah. Ito yung batas. RA 7166. Yung Synchronized National and Elections Act of 1991. Na sinasabi dito sa 13, no, yung mga kandidato raw po dapat mag-submit na within 30 days after election ng kanilang SOSE. Ano nakalagay sa SOSE? Pangalan, 'di ba? Address at telepono ng inyong suking tindahan. 'Yun ang kailangang nakalagay po. Ayan, pangalan, address, halaga na iniambag o dinonate. And then, ang klaseng contribution, isang sakong mais, di ba? 5 Cadillac, o cash, ganon, i-specify mo yon. Tapos saan mo ginamit yung kwarta. Pa. Pati nga tin number, ayan, no? Section, ano pa rin yan, 13. Statement of contributions and expenditures in SOSE. Ito naman yung 14. Same Republic Act. Sabi rito, any person daw po who fails to file or falsifies this report may be held criminally liable. Candidates who don't submit a SOSE, Marcoleta nag-submit naman ng SOSE. Hinihingi din po doon ang TIN. Diba? For purpose of verification. Ito, limitations of expenses, sabi rito, it shall be unlawful for any candidate or treasurer of political party to make any expenditure except for election purposes. Okay. Any violation daw po of this section, section 14, shall constitute an election offense and shall be punishable under section 262. Okay? So, pinuntahan po natin yung 262. Doon po sa 262, binabanggit po doon, no, hindi ko lang na-screenshot pero binabanggit doon sa Omnibus Election Code, sa section 262, yung mga numbers ng offenses na nakalagay po sa mga sections. Ito pong dalawa. Ang section 98, sabi rito, tunay na pangalan ng contributor, yung true name of contributor required. Excuse me. No person shall make any contribution in any name. So hindi po pwedeng yung binigay ni Diskaya, ipapangalan mo binigay sa akin ni Disgracia. Hindi pwedeng ganon. Section 99. Report of contribution. Every person giving contributions to any candidate, treasurer or treasurer of the party or authorized representative of such candidate or treasurer shall not later than yung 30 days mula nung eleksyon file daw po with COMELEC a report under oath stating so yung SOSI po ay pinanumpaang salaysay ito stating the amount of each contribution. 112 ang ginastos, 0 nakalagay. Sa sinumpaang SOSE, perjury. Tapos, falsified pa.
Di ba? Or parang falsification of public documents. Notaryado yan eh. The name of candidate, agent of the candidate, or political party receiving the contribution, and the date. Ito ngayon, Section 264 ng Omnibus Election Code. Any person, kahit na sino rong mga nilalang tao, na natuklasan, napatunayan na nagkasala sa paglabag sa batas ng panghalalan o ng code ng Omnibus Election Code ay nararapat daw pong parusahan ng pagkakabilanggo ng hindi po bababa sa 100 taon, sa 1 taon, pero hindi naman daw po lalagpas ng 6 na taon. Yun magaang lang ho yun eh. Ito po yung mabigat dito. And shall not be subject to probation. Hindi kayo pwede pa. Probation, ito yung pag-aralan natin, paikliin natin yung parusa mo kasi first offense mo pa lang ito, yung ganon. Hindi. Kung ano yung full length na hinatol, bunuin mo yan. So ano sinabi ng judge? Basta hindi lalagpas ng 6 years, at least hindi bababa ng 1 taon, bunuin mo yan. In addition, the guilty party shall be sentenced to death, sentenced to suffer DQ, to hold perpetual disqualification po ito, to hold public office, and deprivation of the right of suffrage. Yung right of suffrage, ito yung to vote, right to vote and to be voted upon. Wala na po yan. Ano nga perpetual disqualification po yan. Ganyan ho kabigat ang parusa. At imposible, kapatid na Trexie, na hindi po alam ito ni Marcoleta. Yung kabila po ang pindutin ninyo. Dalawa ho yan magkasabay na naka-live ngayon. Yung vertical at saka yung horizontal. Okay, vertical are for self-users. Feature po yan ng ng StreamYard. Since kagabi, ganyan siya. Di ba? Ang bigat, no? Going back. Ang bigat po ng parusa. Tapos ganun-ganun lang. Ang tanong niya pa nga po dito. Meron. Para sabihin mo kung sino yung... Ang amount, mabubulgar ang identity. Ang tinatanong ko sa'yo, merong bang batas na nagsasabi na sa pilitang i-identify mo sila? Meron. Para ang sagot, meron. Di ba? Meron. Pero bakit may mind conditioning? Ako hindi po ako naniniwalang hindi niya ho alam ito. Abogado yan eh. Basic to eh. Ako nga na hindi abogado eh. Di ba? Alam ko eh. Tsaka tingnan niyo ho yung nangyari kay George Stregan, yung anak kay ER Ejercito. No, kay ER. Di ba? Yun naman ay sumobra ng gastos. Nung yung tanong kalaban, nakita, lumagpas ka dong sa limit. Base sa iyong SOSE, and then base rin doon sa number of registered voters, lumagpas ka. Ano nangyari? Tanggal sa pwesto. Ito naman, hindi naman po, mas matindi naman ito sapagkat ito ay this issue of dishonesty. Mabigat po yung ganun pagka dishonesty. Sabihin mo kung sino yung... Hindi nga, merong batas. Pag-iitan pa talaga merong batas. Well, I lie down the law. Alright, so iwan na natin to. Sabi, Marcoleta is the lowest of the lowest lawyer. Sabi nga ni attorney, legal ignoramus. Di ba? Ang pangit ang ganun eh. Sabi nga, kung ako naging abogado, ay nako, baka kilala niyo isang attorney, si Anselmo. Yung nakaganon pala yung buhok, nakaganito rin nakatali. Mag-asawa silang abogado. Ayaw nila na maging litigation lawyer. Kasi feeling nila mas nandun yung passion nila sa teaching, sa pagtuturo. Diba? Ako ganun din eh.
Ito pa, sabi ni attorney, pwede rin siyang makasuhan ng confession or statement against self-interest. Aba, may ganun pala. Now I know. Kasi inamin niya na may tinanggap nga siya. A violation of constitutional rights when a confession is admissible and when its admission would constitute a violation. Yun. Inamin niya. Doon sa kanyang pag-amin, na pinag-iitan niya pa, na it's okay to break the law than to bend, na mas matimbang ang pakiusap kesa sa batas. Thank you, attorney. Okay? Sinabi nyo pa. Kaya pinagtatawanan nito nila former Supreme Court Associate Justices Ascuna at saka ni former SC Justice Ascuna at saka si Carpio, 'di ba? Etong si Marcoleta. Ay nako.